I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. Ang mga usapin sa West Philippine Sea, kooperasyon sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council ang kabilang sa mga mahalagang usapin na tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanei Takaichi. Kanina, umalis na si Pangulong Marcos papuntang Japan para sa 4 na araw na state visit. Ayon kay Pangulong Marcos, palalakasin ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa Japan, kabilang na ang ukol sa pang-agrikultura at enerhiya. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao. Inaasahan rin ang paglagda ng Pilipinas at Japan sa ilang mga kasunduan. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Sa Tokyo, magkakaroon ng Imperial Audience ang Pangulo at First Lady Lisa Marcos sa Emperor at Empress ng Japan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at magkakaroon rin ng pagpapalitan ng pinakamataas na parangal mula sa Pilipinas at Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni PBBM sa Japan. Sina Executive Secretary Ralph Recto, Education Secretary Sani Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang magsisilbing caretaker ng bansa habang nasa state visit ang Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.